Ang panahon ng gabi ay mahalaga at isang oras upang magpahinga at hindi nais ng Diyos na makaligtaan mo ito. Ngunit ano ang mangyayari kapag tinawag ka nitong parehong Diyos na bumangon sa gabi habang ang iba ay mahimbing na natutulog? Maaaring ito ay banayad na pagtap habang natutulog ka o isang biglaang pagkabalisa at kawalan ng kakayahang bumalik sa pagtulog. Nagtataka ka kung bakit gagawin yon ng Diyos. Manatili sa video na ito habang inilalahad namin ang 8 dahilan kung bakit ka pinapanatiling gising ng Diyos sa pagitan ng 3 oras hanggang 5 oras. Tiyaking buksan mo ang iyong puso sa makapangyarihang mensaheng ito na nagpapabago ng buhay. Habang nakikinig ka, bibigyan ka ng Diyos ng pagpapala na nagpapabago sa buhay ngayon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang buton ng notification para makatanggap ng higit pang mga inspiring na video. Nagtataka ka ba kung bakit dilat ang iyong mga mata sa mga tiyak na oras ng gabi? Hindi mahalaga kung ikaw ay na-stress o na-late ng gabi, parang hindi mo napalampasin ang oras na ito. Maaari ka ring magsimulang magtaka kung ano ang tungkol sa oras na ito. Ang unang bagay na dapat tandaan ay hindi ka nagdurusa mula sa hindi pagkakatulog. Ito ay hindi lamang isang pangyayari, hindi rin ito circumstantial. Ang pagiging gising mo ay isang banal na orkestra. Tinatapik ka ng Diyos sa mga oras na ito dahil negosyo ang ibig niyang sabihin. Ibinibigay sa iyo ng Diyos ang sensitivity na ito dahil gusto niyang i-maximize mo ang gabi. May kakaiba sa season na ito. Maraming supernatural na pagtatagpo ang nangyari sa pagitan ng 3 oras at 5 oras. Ang isa sa mga ito ay ang kapansin-pansing kwento ni Jesus na naglalakad sa tubig. Huwag magpanik dahil sa kawalan ng tulog. Pinananatiling bukas ng Diyos ang iyong mga mata para sa isang mas kapaki-pakinabang na layunin. Tingnan natin kung anong pagpapala ang taglay ng gabing ito at ang mga posibleng dahilan kung bakit ka ginigising ng Diyos. Numero 1, upang matiyak ang iyong tagumpay sa kaharian ng mga espiritu. Isa sa mga paraan kung paano ipinatupad ng Diyos ang iyong paghahari ay ang panalangin. Ang panalangin ay isang espiritual na aktibidad na lumalampas sa pisikal na kaharian hanggang sa langit at maaaring makaapekto sa pagbabago. Isa itong sandata ng digmaan at dapat mong isuko ito laban sa iyong kaaway. Ang oras sa pagitan ng 3 oras at 5 oras ay oras ng dyablo. Sa oras na ito, siya ay kumikilos, naghahanap kung kanino siya magdadala ng kapahamakan. Siya ay hindi kailanman nagpapahinga. Habang ikaw ay natutulog, ang iyong kaaway ay nagpaplano kung paano sirain at nakawin ang iyong mga pagpapala. Kaya, maaari kang magising na magkaroon ng isang masamang araw kung saan nangyayari ang lahat ng uri ng mga hindi magandang bagay. Sasabihin ng ilang tao na hindi ito ang iyong maswerteng araw, ngunit alam mo ba na maaaring ito ay gawa lamang ng kaaway? Nagtatago siya sa likod ng dilim para makamit ang kanyang plano at hindi napapansin dahil mahimbing na ang iyong pagkakatulog. Ang isa sa mga pahayag ni Jesus ay nagdadala ng pananaw sa puntong ito. Sinasabi sa Mateo 13 oras 25 minuto, ngunit habang natutulog ang lahat, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masirang damo sa gitna ng trigo at umalis. Maaaring magkamali ang mga bagay sa iyong araw dahil binigyan mo ng akses ang kaaway na magtanim ng masasamang binhi. Sinasakal ng kanyang mga damo ang anumang pagpapala ng Diyos para sa iyo. Tandaan na ayaw ng dyablo na mamuhay ka ng may katuparan, kaya ginagawa niyang misyon na sabotahe ka. Ayaw ng Diyos na ikaw ay maging biktima o puppet ng dyablo. Ito ang dahilan kung bakit kanya inaalerto tungkol sa isang pagsalakay. Ang pagiging gising ay nagbibigay sa iyo ng isang partikular na anyo ng pagkaalerto sa iyong kapaligiran. Halos hindi mo makaligtaan ang mga nangyayari sa paligid mo. Kapag gising ka na sa ganitong oras, nahihirapan kang makatulog muli dahil may dapat kang ginagawa. Huwag tignan ito bilang isang hudyat upang maghanda para sa takdang aralin sa araw na iyon. Hinihikayat ka ng Diyos na manalangin. Ma-enjoy mo ang banal na interbensyon sa panalangin sa mga oras na ito.
Hindi ibig sabihin na hindi nakikinig ang Diyos kapag nananalangin ka sa ibang pagkakataon, gayunpaman, ang huling panonood na ito ay may kaugnayan sa banal na kasulatan. Maraming pagtatagpo, himala, at pagpapalaya ang naganap sa panahong ito, at nais din ng Diyos na makibahagi ka rito. Kaya't hindi ka gising sa mga maagang oras upang mag-surf sa internet o mag-download ng mga pelikula, ngunit upang makakuha ng utos at secure na tagumpay laban sa kaaway na nakikipaglaban sa iyong kasal, negosyo, karera, pananalapi, o espiritual na buhay. Bilang 2, upang magnilay. Ang pagmumuni-muni ay nagpapanatili sa iyo na naaayon sa mga plano ng Diyos, dahil siya ay nagsasalita sa iyong puso sa gayong mga sandali. Maririnig mo ang kanyang malumanay na mga bulong. Ginigising ka ng Diyos upang magmuni-muni dahil mayroon kang espesyal na lugar sa kanyang puso. Ang sandaling ito ng katahimikan ay nagbibigay sa iyo ng akses na marinig ang tinig ng Diyos sa malalim na paraan. Madarama mo ang kanyang mga hangarin at iniisip ng kanyang puso. Ang pagmumuni-muni ay hindi isang sandali kung saan nakikinig ka lamang sa Diyos, nakikinig din siya sa iyo. Habang binubuksan mo ang iyong mga paghihirap at ang stress noong nakaraang araw, ito ay isang sandali upang makipag-usap sa Diyos tungkol sa iyong likas na mga pagnanasa at marinig ang kanyang mga opinyon. Pinahahalagahan ng Diyos ang mga sandali ng katahimikan kasama ka dahil tinutulungan ka nitong magkaroon ng lapit sa Kanya. Nakikipag-usap ka sa Kanya sa mga paraang hindi mo pa nararanasan at mahal niya ito. Kaya't lagi niyang sinisimulan ang pag-uusap. Kung makikita mo ang iyong sarili na gising sa gabi, sinusubukan ng Diyos na sabihin sa iyo na ito ang pinakamahusay na oras upang kuskusin ang mga puso. Pinili niya ang oras na ito dahil gusto niyang mapag-isa kasama ka habang natutulog ang mundo. Nais ng Diyos na maging unang taong makakausap mo bago pumasok sa work mode o makipag-hangout kasama ang mga kaibigan. Ginising ka niya dahil gusto niya na ang oras na ito ay maging isang bagay na pareho kayong pinagsasaluhan o may pagkakatulad, gaya ng ginagawa ng bawat matalik na mag-asawa. Kaya kung nakakaramdam ka ng banayad na pagtap tuwing gabi at paggising mo na 3 na, ito ay isang imbitasyon na bumuo ng isang bagay na espesyal sa Diyos. Nagtataka ka ba kung ano pa ang gusto ng Diyos na gawin mo sa oras na ito? Tignan natin ang ilang higit pang mga punto. Numero 3, upang makatanggap ng mga pagtatagpo. 3 oras at 5 oras ay mga oras ng pagdalaw ng mga anghel. Ito ay hindi lamang ang panahon kung kailan gumagawa ng masama ang kaaway. Dinadalaw din ng mga anghel ng Diyos ang kaharian ng earth. Sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, dumarating sila na nagdadala ng mga tagubilin mula sa Diyos, kaya naman pinananatili kanya na gising para maging sensitibo ka sa kanilang presensya. Ang mga anghel ay kilala na pumutol ng mga maikling panahon ng pagkaantala at pumukaw ng banal na pakikialam sa buhay ng mga tao ng Diyos. Si Daniel ay nanalangin para sa isang pagdalaw, ngunit nagkaroon ng interference sa kanyang tugon mula sa Diyos. Isang anghel ang nagsabi kay Daniel na ang prinsipe ng Persya ay nakatiis sa kanyang mga sagot. Dumating ang mga anghel upang mabilis na subaybayan ang mga pangako ng Diyos sa iyo, kaya hindi ka takataka na ikaw ay gising sa gayong mga sandali. Ang mga anghel ay naroroon sa iyong mga sagot, at ikaw ay gising upang tanggapin ang mga ito. Baka nahihirapan ka pa dahil na-miss mo ang mga anghel mo. Habang natutulog si Jacob, nakita niya ang mga anghel na bumababa at umaakyat mula sa langit. Nang magising siya, napagtanto niyang may mga anghel. Natuto si Jacob sa karanasang iyon. Nang maglaon, ang Biblia ay nagsalaysay ng isang kwento ng pakikipagtagpo ni Jacob sa isang anghel. Sa pagkakataong ito ay sinamantala ni Jacob ang pagkakataon at nakipagbuno sa anghel. Genesis 32:26, pagkatapos ay sinabi ng lalaki, "Bitawan mo ako, sapagkat madaling araw na." Ngunit sumagot si Jacob, "Hindi kita pakakawalan malibang pagpalain mo ako." Binigyan ng anghel si Jacob ng bagong pangalan, at mula noon, siya ay naging Israel. Hindi na siya tao, siya ay isang bansa. Bago noon, si Jacob ay namuhay ng masama at palaging tumatakbo. Bagaman nasiyahan siya sa ilang anyo ng pabor, walang katatagan sa buhay ni Jacob.
Ngunit pagkatapos ng pakikipagtagpo ng mga anghel, siya ay naging ibang tao at naranasan ang mga pagpapala ng Diyos. Nangyari ang lahat ng ito dahil na-maximize niya ang isang season. Hindi mo makikita ang mga anghel na gumagalaw sa araw ng kasing bilis ng ginagawa nila sa huling oras ng panonood. Ang oras ng pakikipagtagpo ni Jacob ay pinaniniwalaan na ang huling oras ng pagbabantay dahil madalas ay pinakamadilim sa mga oras na ito bago magbukang liwayway. Sinabi ng anghel kay Jacob na pakawalan siya dahil madaling araw na. Ito ay nagpapahiwatig na ang engkwentro ay naganap sa pagitan ng 3 oras at 5 oras ang mga anghel ay hindi lamang magagandang nilalang na may pakpak. Sila ay makapangyarihan din at dumarating upang tulungan ang mga mananampalataya na handa kapag sila ay lumitaw. Kung mananatili ka at salubungin ang mga malaanghel na pagtatagpo na ito, magsisimula kang makakita ng pagbabago sa iyong buhay at sa mga susunod na henerasyon. Tulad ni Jacob, maaari kang humarap sa mga kawalan ng katiyakan at mga sandali ng roller coaster. Ang kailangan mo lang ay hawakan ng Diyos. Kung ginigising ka ng Diyos sa gabi, nais niyang makipagkita ka sa kanyang mga mensahero. Bilang 4, upang mamagitan. Kapag napukaw kang mamagitan, hindi ito ang panahon para magbiro. Ang iyong kaibigan, pamilya, o isang mahal sa buhay ay maaaring nasa ilalim ng matinding pag-atake. Maaaring hindi sila makatawag o humingi ng tulong, o kahit nalampas sa bingit ng kamatayan. Kapag bigla kang nagising sa pagitan ng gabing ito na may tumitibok na puso, gusto ng Diyos na tumayo ka sa puwang. Sa ibang pagkakataon, maaaring gusto ng Diyos na ipagdasal mo ang iyong mga pastor. Bagamat hindi sila masyadong bukas sa iyo tungkol sa kanilang mga personal na gawain, nahaharap din sila sa mga hamon. Dumadaan sila sa mga panahon ng tukso, pagsubok at karamdaman. Habang ipinapahayag nila ang mga pagpapala sa iyo, kailangan din nila ang gayong mga panalangin. Kung ginigising ka ng Diyos sa pag-isip ng isang tao, ito ay senyales na dapat mong ipagdasal siya. Nais ng Diyos na pumalit ka sa isang bantay. Ito ang mga taong nananatiling alerto habang ang iba ay natutulog. Binabantayan nila ang mga tarangkahan at nagbabantay sa anumang tila hindi karaniwan upang ipaalam nila sa iba. Sinasabi sa Ezekiel 33:6, ngunit kung makita ng bantay ang tabak na dumarating at hindi humihip ng trompeta upang bigyan ng babala ang mga tao, at ang tabak ay dumating at pumatay ng isang tao, ang buhay ng taong iyon ay kukunin dahil sa kanilang kasalanan, ngunit pananagutin ko ang bantay sa kanilang dugo. Kung ikaw ay isang bantay na natutulog sa tungkulin, ang kaaway ay maaaring makakuha ng libreng pag-access nang hindi mo nalalaman. Kapag tinawag ka ng Diyos na maging bantay pinto, ipinagkatiwala niya ang buhay ng iba sa iyong mga kamay. Dapat kang manatiling mapagbantay at labanan ang mga aktibidad ng demonyo. Maaaring gusto ng Diyos na mamagitan ka para sa isang tiyak na panahon kapag ang isang tao ay dumaranas ng mga paghihirap. Kadalasan, maaaring hindi alam ng mga taong ito na ipinagdarasal mo sila. Kapag may ilang tao na tumatak sa iyong puso, maaaring hindi sabihin sa iyo ng Diyos kung bakit kailangan mong mamagitan para sa kanila. Makikita mo ang pasanin na tumatak sa iyong puso. Kapag nagising ka, hindi mo maaalis ang pakiramdam na ito hanggat hindi mo ipinagdarasal ang taong ito. Pagkatapos, bigla kang nakaramdam ng ginhawa bilang senyales na natupad mo na ang iyong layunin sa pagpupuyat. Laging nakaugalian ni Jesus ang pagdarasal sa iba't ibang okasyon. Iniulat ng Biblia na nananalangin siya sa ika-4 na oras. Hindi katakatakang naging sensitibo siya sa plano ng dyablo laban sa kanyang mga alagad. Sinasabi sa Lucas 22:31, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na salain kayong lahat na parang trigo. Ngunit nanalangin ako para sa iyo, Simon, na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag tumalikod ka, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Hindi lamang namagitan si Jesus, ngunit nanalangin din siya para sa sariwang biyaya kay Simon. Ang ilan sa iyong mga kaibigan ay maaaring nahaharap sa mga sandali ng tukso at nahuhulog ng walang magawa. Kapag nagmamasid sa kanila na naubusan ng lakas o hindi makayanan ang presyon,
hihilingin niya sa iyo na suportahan sila sa pamamagitan ng pagsunog ng kandila sa gabi bilang pamamagitan. Bilang isang bantay, nasa iyong mga kamay ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay dahil nakikipagtulungan ka sa Diyos upang panatilihin silang ligtas. Kung nakatanggap ka ng mga prompt sa 3 oras at 5 oras alamin na ang duty calls. Hindi lang yan. May iba pang mga aksyon na nais ng Diyos na gawin mo. Numero 5, upang pakainin ang kanyang salita. Ang Diyos ay tiyak tungkol sa iyong paggising mula 3 oras hanggang 5 oras dahil ito ang oras para pakainin ang iyong kaluluwa. Sinasabi ng 1 Pedro 2:2, tulad ng mga bagong silang na sanggol, manabik kayo ng dalisay na gatas na espiritual, upang sa pamamagitan nito ay lumaki kayo sa inyong kaligtasan. Ang gatas sa kontekstong ito ay nagsasalita tungkol sa salita ng Diyos. Hindi mo maitatayo ang iyong Kristiyanong lakad kung wala kang pagkagumon sa salita ng Diyos. Maaari kang gumising ng huli at ikompromiso ang iyong oras ng pag-aaral upang umangkop sa iba pang mga schedule, o itulak ito sa huling bagay sa iyong listahan ng gagawin at makalimutan. Kaya madalas kang walang laman at walang lakas upang ipagpatuloy ang iyong mga schedule. Napapabayaan mo ang isang bagay na mahalaga. Ang iyong espiritu ay nangangailangan din ng dieta tulad ng iyong katawan. Nakikita ng Diyos ang pangangailangang ito sa iyong buhay at gustong itama ito. Ang antas ng tamang pagpapakain mo sa iyong espiritu ay mahalaga dahil ito ay magpapakita sa iyong kakayahan na labanan ang mga hamon na ibinabato sa iyo ng buhay. Magpapakita rin ito sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, kabilang ang iyong lapit sa Diyos. Kung walang patuloy na pag-aaral ng kasulatan, walang Kristiyano ang makakaligtas at matagumpay na mamuhay sa isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Sa nilalaman nito ay ang pamantayan ng Diyos kung paano ka dapat mamuhay. Kaya naman, tinatawag ka ng Diyos ng pansin mula 3 oras hanggang 5 oras ang oras na ito ay nagbibigay ng sapat na panahon para mag-aral at kumuha ng Biblia na parang mga espiritual na bitamina. Sa oras na ito ng gabi, walang dahilan o impromptu na aktibidad na gagawin, at ikaw ay naiwan sa katahimikan upang pagnilayan ang salita at tunawin ang katotohanan sa iyong espiritu. Minsan maaari kang magising na may nakasulat na talata sa iyong puso. Maaaring iyon ang mga sagot sa iyong mga katanungan. Maaaring gisingin ka rin ng Diyos kung gusto kanyang palakasin ang loob sa pamamagitan ng kanyang salita o ipaalala sa iyo ang mga pangakong parang mga unan. Numero 6, para makondisyon ang iyong araw. Kapag nakatanggap ka ng banayad na pagtap, binibigyan ka ng Diyos ng isang pambihirang pagkakataon upang idikta kung ano ang nangyayari sa iyong araw. Siya ay nagmamalasakit sa iyo at nais niyang umunlad ka sa lahat ng iyong ginagawa. Sinadya ng Diyos kung paano mo sisimulan ang iyong araw at ang mga aktibidad na gagawin mo. Hindi niya pagnanais na harapin mo ang kasawian o masamang sandali. Kaya't pinupukaw ka niya upang pangasiwaan ang iyong araw. Isipin ito bilang isang sandali sa iyong paboritong restaurant. Isipin ang iyong sarili na may isang walang laman na plato at isang permit upang pumili ng iba't ibang mga pagkain mula sa menu. Ito ang ginagawa ng Diyos kapag ginising ka niya sa pagitan ng 3 oras hanggang 5 oras ito ang pinakamagandang oras para magsalita tungkol sa araw mo. Ang mga salita ay mga buto, at kapag ipinahayag mo ang mga ito, nagtatanim ka ng magagandang binhi. Binigyan ka ng Diyos ng kontrol, kaya natitira sa iyong mga kamay ang pagpapasya kung paano pupunta ang araw. Sabihin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay at ipahayag ang magagandang bagay na gusto mong mangyari. Maaari mo ring pagsabihan ang hindi mo gusto sa pamamagitan ng propetikong deklarasyon. Sinasabi ng Biblia na kung mag-utos ka ng isang bagay, ito ay mangyayari. Sa oras na ito, naghihintay din ang mga anghel sa iyong utos. Gumagana ang mga ito sa mga positibong salita na iyong binibigkas upang maging katotohanan ang kalooban ng Diyos sa iyong araw. Alam mo ba na maaari mo ring kontrolin ang mga elemento ng daigdig upang gumana sa iyong pabor? Sinabi ni Joshua sa araw at buwan na tumigil nang ang mga Israelita ay nakipaglaban sa mga Amorheo at sila ay sumunod.
Ang araw ay hindi gumagalaw sa buong araw hanggang sa sila ay nanalo laban sa kanilang mga kaaway. Ipinag-utos din ni Elijah na hindi ulan at walang ulan sa loob ng mahigit 3 taon. Ang pagkilos na ito ay dapat makatulong sa iyo na makita ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Gising ka para irealin ang iyong mga aktibidad sa araw sa pinakamahusay na paraan, kaya huwag matulog dito. Numero 7, isumite ang iyong araw sa Kanya. Nais ng Diyos na bigyan mo siya ng kontrol dahil alam niya kung paano maglayag ang iyong buhay sa ligtas na lugar. Nais niyang gabayan ka sa pamamagitan ng mga tagubilin. Ang ilan sa iyong mga plano ay hindi nagtagumpay dahil hindi mo ito isinusuko sa Diyos. Madalas kang gumawa ng mga plano, subukang ibagay ang mga ito sa kalooban ng Diyos, at pagkatapos ay magtaka kung bakit patuloy kang humaharap sa mga hadlang. Kung pinananatili ka ng Diyos sa gabi, nais niyang itama ang pagkakamaling ito. Siya ay may probidensya sa lahat ng bagay, at alam niya ang daan patungo sa mga bagay na kailangan mo. Gayunpaman, dapat mong hayaan siyang tumulong. Sinasabi sa Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang anumang ginagawa mo, at itatatag niya ang iyong mga plano. Oras na para bitawan ang iyong pananaw para sa Kanya. Itinuturo sa iyo ng Biblia na huwag manalig sa iyong pangunawa kundi magtiwala sa kalooban ng Diyos. Siya ang pinakamahusay na tagapangalaga. Ang Kanyang mga iniisip para sa iyo ay mabuti at hindi masama. Maaaring gising ka dahil gusto ng Diyos na sumuko ka sa Kanya. Sa oras ng panonood na ito, maaari ka ring makatanggap ng mga sariwang ideya. Maaaring sagutin ng Diyos ang matagal ng problema, tulungan kang makita ang posibilidad sa pamamagitan ng Kanyang lens, at panatilihin kang sigurado sa Kanyang patnubay. Maaari rin siyang magpakita sa iyo ng mga bagay na dapat itama. Marahil ay kailangan mong patawarin ang isang tao, pakawalan ang mga nakaraang sakit, o pagbutihin ang isang partikular na depekto ng karakter. Ang mga tagubiling ito ay nangangailangan sa iyo na ibigay ang iyong kalooban at magpasakop sa Diyos. Kung hihilingin kanyang magpuyat, ito ay para sa iyong pagbabago. Numero 8, sa pakikisama sa Diyos. Ang oras na ito ay maaaring isang sandali ng espiritual na paglilinis, habang hinuhubaran ng Diyos ang mga bagay na hindi naayon sa Kanyang layunin para sa iyo. Ginigising ka ng Diyos dahil oras na para makipag-usap. Ito ang panahon para sa espiritual na paggising. Si Jesus ay laging nakikita sa oras na ito. Maging si Jesus, na Diyos din, ay nakita ang pangangailangan na patuloy na makipag-ugnayan sa Ama. Kapag nagising ka sa mga ganitong sandali, maaaring hindi ito para manalangin. Nais ng Diyos na gumugol ka ng oras sa Kanya. Maaaring mag-apoy siya ng isang kanta sa iyong puso o hilingin sa iyo na makinig sa isang playlist ng Kristiyano, habang siya ay nakapaligid sa iyo at mainit na pinupuno ka. Gusto niyang kilalanin mo ang Kanyang presensya, kaya manatiling gising kapag tinawag ka niya. Ngayong alam mo na ang kaugnayan ng oras ng panonood na ito, kailangan mong maunawaan kung ano ang magagawa mo para mapakinabangan ito. Kung nakita mo ang iyong sarili na gising at tila hindi makatulog, maaari mo ring samantalahin ito. Hindi mo kailangang magpumiglas para bumalik sa kama. Hindi rin ito oras para mag-alala tungkol sa iyong mga problema. Panahon na upang dalhin ang lahat ng iyong mga alalahanin sa harap ng Diyos at humingi ng interbensyon, kaya dapat kang magkaroon ng kamalayan na sulitin ang pagkakataong ito. Una, dapat mong subukang alamin kung bakit ka ginising ng Diyos. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagsisikap na alalahanin ang iyong mga panaginip dahil nagsasalita din ang Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip. Sabi sa Job 33:14-15, sapagkat ang Diyos ay nagsasalita, ngayon ay isang paraan, ngayon ay iba na, bagamat walang nakakaalam nito. Sa panaginip, sa isang pangitain sa gabi, kapag ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, habang sila ay natutulog sa kanilang mga higaan. Kapag naaalala mo ang panaginip, subukang maunawaan ang kahulugan nito. Ngunit kailangan mo ring mag-ingat dahil ang ilang mga panaginip ay maaaring mula sa demonyo. Magaling siyang i-pervert ang mga channel na kinakausap ka ng Diyos,
kaya kapag nagising ka mula sa masamang panaginip, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos sa mga ganitong sandali. Humingi sa Kanya ng interpretasyon at maging sensitibo sa mga sagot na ibinibigay niya sa iyong puso. Dapat ka ring maging sensitibo sa iyong mga iniisip at sa tinig ng banal na espiritu. Kung ang iyong isip ay patuloy na napupunta sa isang partikular na tao, o nakakaramdam ka ng pagkabalisa, maaaring makahulugan ito na nais ng Diyos na manalangin ka. Kaya't hindi mo dapat balewalain ito bilang isang random na pag-isip. Huwag mag-atubiling magsalita at magpahayag tungkol sa taong iyon. Minsan maaaring wala kang malinaw na tagubilin kung ano ang dapat ipagdasal. Ito ay kung kailan dapat mong payagan ang banal na espiritu na pangunahan ang iyong mga pamamagitan. Ang pagdarasal sa Espiritu Santo ay tutulong sa iyo na iayon ang iyong mga iniisip sa kalooban ng Diyos sa sandaling iyon. Pananatilihin nitong nakatuon ang iyong puso sa kung ano ang dapat mong ipagdasal. Pinapayuhan ko kayo na sundin ang pag-udyok ng banal na espiritu sa oras na ito. Hindi ito ang oras upang bumulong ng ilang mga linya ng panalangin at bumalik sa pagtulog. Hayaang maging taos-puso ang iyong panalangin upang makatanggap ng mga sagot. Kapag tinawag ka niya upang magbantay, huwag sumuway. Maaari mong iligtas ang isang buhay nang hindi mo nalalaman. Kailangan mo ring maging matyaga sa iyong hinahanap ngayong season. Dapat kang maging matatag tulad ni Jacob kung gusto mong makatanggap ng mga pagpapala ng anghel. Dapat nilang makita ang iyong pagnanais, kahit na madali silang magbigay sa iyo ng mga pagpapala. Sinasabi ng Biblia na ang mga inaasahan ng matuwid ay hindi mabibigo. Nangangahulugan ito na nais ng Diyos na hanapin mo ang pakikipagtagpo na iyon. Iniulat ng Biblia na nakipagbuno si Jacob sa anghel at nanaid siya. Ang banal na kasulatang ito ay hindi nangangahulugan na nadaig ni Jacob ang anghel dahil mayroon silang supernatural na lakas na hindi mapapantayan ng mga tao. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na siya ay nasa matinding desperasyon, kaya natanggap niya ang kanyang mga pagpapala. Habang naghihintay kang tumanggap mula sa Diyos, tiyaking hindi nakatutok ang iyong isip sa ibang mga iniisip. Maaari itong makagambala sa iyo o maging hindi ka sensitibo sa presensya ng mga anghel. Hayaang manatili sa Kanya ang iyong isip, naghahanap at umaasa ng pagdalaw. Huwag mawalan ng pag-asa kapag hindi mo nakikita ang pisikal na anyo ng mga anghel. Ang katotohanan na hindi mo sila nakikita ay hindi nangangahulugan na wala sila. Tandaan na palagi silang bumibisita sa pagitan ng 3 oras hanggang 5 oras. Hinihikayat sila nito sa iyong paligid, kaya panatilihin ang isang umaasam na puso habang hinihintay mo ang kanilang presensya. Kadalasan, maaaring hindi mo sila pisikal na nakikita, ngunit nakakaramdam ka ng isang malakas na celestial na nilalang sa paligid mo o nalulula ka sa presensya ng Diyos. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na nakakaharap ka ng mga anghel. Sa ibang pagkakataon, maaari nilang ihulog ang iyong pakete at umalis. Ang katibayan ay mga tagumpay, pagpapagaling, paglaya mula sa mga aksidente, o mga pagpapala sa pananalapi sa araw na iyon. Ang pakikinig sa pagsamba ay makatutulong na panatilihin ang iyong mga iniisip at lumikha ng puwang para sa presensya ng Diyos. Aawain ka rin ng kaaway sa panahong ito dahil ayaw niyang tumanggap ka mula sa Diyos. Kadalasan, magdadala siya ng mga kaisipang nagdudulot ng pagkaligaw ng iyong isip. Habang ang iyong espiritu ay maaaring maging alerto, ikaw ay makakaramdam ng pagod at gusto mong matulog. Ang lahat ng ito ay mga taktika na ginagamit ng kaaway upang hindi ka makaugnay sa Diyos. Huwag mo siyang payagan. Maaari kang magtago ng mga alarma at paalala para matulungan kang magkaroon ng pare-parehong petsa sa Diyos. Ang isa sa mga bagay na humahadlang sa iyong mga panalangin at pumipigil sa iyo na makatagpo ay ang kasalanan. Ang buhay ng kadalisayan ay kinakailangan kung gusto mong samantalahin ang oras ng panonood na ito. Ang Diyos ay banal at hindi kayang panindigan ang kasalanan. Dapat kang mamuhay ng banal kung nais mo ang kanyang pagdalaw. Ang mata ng Diyos ay masyadong banal upang makita ang kasamaan. Kaya isantabi ang kasalanan sa pamamagitan ng paghingi ng awa.
Ipanalangin na ang dugo ni Jesus ay pawiin ang lahat ng iyong mga kasalanan upang ikaw ay mapwesto para sa kanyang walang patid na pagdalaw. Panghuli, dapat kang magpasalamat sa Diyos para sa partikular na imbitasyong ito. Hindi niya hinihikayat ang lahat na magising ngayon. Iilan lang ang ginagawa niya. Ibig sabihin ay napili ka na isang malaking karangalan. Ang pagiging gising na yon ay nagpapakita na mayroon kang isa pang pagkakataon sa buhay. Kaya salamat sa Diyos sa bagong araw at sa mga pagpapalang naghihintay sa iyo. Magpakita ng pasasalamat sa kanyang tagumpay laban sa kalaban dahil baka ikaw ay natutulog at walang kamalayan sa mga pakana ng dyablo. Huwag kalimutang idokumento ang mga tagubilin at pagkikita na mayroon ka sa oras ng panonood na ito. Ang mga ito ay makapangyarihang kayamanan na gumagabay sa iyo sa buhay at nagpapaalala sa iyo ng presensya ng Diyos. Sa pagtugon mo, malalaman mo na ang kanyang mga tawag ay nagiging madalas. Nais ng Diyos na makabisado mo ang bawat bahagi ng iyong buhay. Para magawa iyon, kailangan mong maging up bago ang mundo para maiayos mo ang mga bagay-bagay. Manalangin tayo. Ama sa langit, humarap ako sa iyo ngayon at nagpapasalamat sa iyong hindi natitinag na pagmamahal. Ikaw ay mabait at ang iyong biyaya ay nagpapanatili sa akin sa perpektong kapayapaan. Hindi ako sapat kung wala ka. Ikaw ang aking katulong at ang umalalay sa akin. Salamat sa pagtawag mo sa mahalagang oras na ito. Patuloy akong tumatanggap ng masaganang pagpapala at sinasamba kita. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na siyasatin ang aking puso at tingnan kung anumang bagay na ginagawa ko ay hindi nakalulugod sa iyo. Dalangin ko na maawa ka sa akin. Nagsisisi ako sa lahat ng hindi mo gusto at tinatanggap ko ang iyong lakas sa pamamagitan ng banal na espiritu upang laging mamuhay ayon sa iyong mga dikta at anumang mga plano mo para sa akin. Banal na Espiritu, hinihiling ko ang iyong tulong dahil hindi ko magawa ang anumang gawaing ibinigay mo sa akin. Dalangin ko na tulungan mo akong maunawaan ang mga aral na itinuro mo sa akin ngayon tungkol sa oras ng ikaapat na pagmamasid. Hindi ko alam kung paano i-maximize ang season na ito ng mag-isa. I need you to make me conscious of kapag ginising mo ako. Habang nagmumuni-muni ako sa iyo, bigyan mo ako ng biyayang maging sensitibo sa iyong mga tagubilin para sa akin. O Panginoon, hinihiling ko sa iyo na palakasin mo ako upang hindi ako makatulog habang nakikipag-usap ka sa akin. Pakiusap, puspusin mo ako ng iyong kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa. Alam kong darating ang araw na may kasamang kaguluhan at polusyon. Hinihiling ko na ilabas mo ang iyong presensya sa akin ngayon. Tulungan mo akong humakbang sa araw na ito ng may kagalakan. Patnubayan at utusan mo ang aking mga hakbang, at huwag mo akong hayaang mahulog sa tukso. Kapag mahina ako, ipaalala mo sa akin na nariyan ka. Sa mahihirap na araw, tiyakin sa akin na ikaw ang may kontrol. Hayaan akong laging magpainit sa iyong presensya at maranasan ang iyong kabutihan. Habang dumarating sa akin ang iyong banal na biyaya, ipinag-uutos ko na magkaroon ako ng lakas upang manalangin laban sa mga plano ng kaaway. Binubunot ko ang bawat gawain ng dyablo laban sa aking karera at pananalapi. Dalangin ko na ang aking pamilya at mga mahal sa buhay ay sumailalim sa proteksyon na takip ng banal na espiritu. Jesus, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Hinihiling ko na tulungan mo akong iwasan ang lahat ng bagay na nagpapalayo sa iyong presensya sa akin. Turuan mo akong mamuhay ng may kamalayan sa iyong presensya. Buksan mo ang puso ko sa mga bagay na bubuo ng relasyon ko sa iyo araw-araw. Tulungan mo akong makisama sa iyo. Dalangin ko na bigyan mo ako ng biyayang mamagitan alinsunod sa iyong kalooban para sa akin. Ayokong magdasal ng mali. Hinihiling ko ang biyayang maghintay sa panalangin hanggang sa dumating ang aking paghahayag. Mula ngayon, nagiging sensitibo ako sa tinig ng Diyos. Tumatanggap ako ng tulong ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Lumalaban ako sa bawat espiritu ng kahinaan sa panalangin. Tulungan mo akong tumugon kapag ginising mo ako. Turuan mo akong sumunod kapag kailangan mo akong magdasal para sa isang tao. Huwag mong hayaang mawalan ako ng tulog sa pakikipagtagpo sa iyo.
Banal na Espiritu, buhayin mo ako ngayon at baguhin ang aking lakas. Habang nagdarasal ka, tulungan mo akong magsalita ng naayon sa iyong mga hangarin. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Hawakan mo ako sa prosesong ito at bigyan mo ako ng pananampalataya na tumayong matatag. Salamat sa palagi mong pakikinig sa akin kapag tumatawag ako. Alam kong sasagutin mo ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ipagpalagay na nakatanggap ka ng mga pagpapala mula sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Mangyaring ibahagi at mag-iwan ng komento. Pagpalain ka ng Diyos.